Diyos ko, maawa po kayo. Ayoko pong masanay sa ganito. Sana po maalis na ako sa ganitong klaseng lugar. Hindi kailanman naging mapayapa para sa magkapatid na sina Venus at Valentine ang gabi sa liblib na baryo ng San Mateo. Sa loob ng isang barong-barong, ang tanging maririnig ay ang mabibigat na yabag ni Mildred. Ang kanilang madrasta na parang isang halimaw na naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Walang puwang ang awa sa puso ng babaeng ito, lalo na kapag wala siyang perang hawak para sa kanyang mga bisyo. Ang bawat sulok ng bahay na yon, saksi sa mga pasa at latay na tinamo ng magkapatid sa loob ng maraming taon. Para kay Mildred, ang dalawang batang ito ay hindi tao, kundi mga kasangkapan lamang para kumita ng pera sa pinakamaruming paraan. Ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Mag-ayos na kayo dahil darating na si Mang Tado at ang mga kasama niya. Ma, parang awa niyo na po. Huwag po muna ngayon. Masakit pa po ang katawan ni Valentine. Nilalagnat po siya. Wala akong pakialam kung mamatay na yung kapatid mo sa lagnat. Ang kailangan ko, pera. At kayong dalawa lang ang paraan para makuha yon. Kaya wag mo kong pinakikialaman. Ma, tama na po. Huwag niyo po saktan si ate. Susunod na po kami. Parang awa niyo na po. Mabuti at alam nyo ang lugar nyo sa bahay na to. Wag nyo kong susubukan dahil baka hindi lang latay ang matikman nyo sa akin. Diyos ko, maawa naman po kayo sa amin. Mga bata pa po kami. Bakit niyo po ginagawa sa amin to? Dahil yan ang silbi nyo. Palamunin lang naman kayo rito eh. Kaya dapat lang na magbayad kayo sa bawat subo ng pagkain na ibinibigay ko sa inyo. Habang maririnig ang tawanan ng mga lalaki sa kabilang silid, nanatiling nakakubli sina Venus at Valentine sa ilalim ng isang maruming papag. Doon, sa gitna ng kadiliman, tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanilang mga luha. Ang bawat hapdi ng kanilang mga sugat, parang naglalagablab na apoy na unti-unting tumutupok sa kanilang pagkatao. Si Venus bilang panganay, ramdam na ramdam ang bigat ng responsibilidad na protektahan ang kanyang kapatid. Kahit na siya mismo, hapuna at wala ng lakas. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang desisyon na bubuo sa kanyang isipan. Isang plano na magwawakas sa impyernong kanilang kinalalagyan. Tana, Valentine. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang habang buhay tayong ganito rito. Ate, natatakot ako. Baka mapatay tayo ni Mildred pag nalaman niyang gusto nating tumakas. Wala tayo mapupuntahan. Hindi, Valentine. Makakaalis tayo sa impyernong to. Kahit anong mangyari, magsasama tayo. Hindi kita iiwan dito. Sasama ako sa iyo, ate, kahit saan. Basta magkasama tayo. Ayoko nang maranasan to araw-araw. Kailangan lang natin maghintay ng tamang pagkakataon. Huwag ka magpapakita ng kahit anong kakaiba kay Mildred para hindi siya magsuspecha sa atin. Opo, ate. Gagawin ko po ang lahat ng sasabihin niyo. Gusto ko na makakita ng ibang lugar bukod sa madilim na kwartong to. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagtitiis. Bawat utos ni Mildred, sinusunod nila. Bawat muray tinitiis nila. At bawat sakit, ibinabaon nila sa limot. Isang umaga, tila dininig ng langit ang pagkakataong hinihintay nila. Nag-ayos si Mildred ng kanyang sarili. Suot ang kanyang pinakamagandang damit na nakuha rin niya mula sa pinagtrabahuhan ng magkapatid. Pupunta raw ito sa bayan para makipagsugal at uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit bago umalis, tiniyak muna ni Mildred na hindi makakagalaw ang dalawa. Kumuha siya ng makapal na kadena at iginapos sa mga binti ng magkapatid sa poste sa ilalim ng bahay. Aalis ako at baka bukas na ako ng umaga makabalik. Huwag kayo magtatangkang tumakas dahil kapag nahuli ko kayo, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalakad habang buhay. Opo, ma. Dito lang po kami. Hindi po kami gagawa ng kahit anong ikagagalit nyo. Mabuti na yung malinaw tayo.
At ikaw, Valentine, huwag mo susundan ang katigasan ng ulo ng ate mo, ha? Kung ayaw mong mabulok sa basement na to. Opo, susunod po ako. Maghihintay po kami sa pagbalik nyo. Siguraduhin nyo lang at ayokong gumawa kayo ng kalat dito. Hinintay muna ni Venus at Valentine na tuluyang mawala sa paningin nila ang figura ni Mildred bago sila kumilos. Ang katahimikan sa paligid tila nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Alam ni Venus na ito na ang tanging tsansa nila. Sa loob ng maraming buwan, palihim niyang pinag-aralan kung saan itinatago ni Mildred ang susi ng mga kadena kapag nalalasing ito. Isang gabi, nakuha niya ito at itinago sa ilalim ng lupa malapit sa kanilang higaan. Ngayon, ang susing yun ang magiging tulay nila patungo sa kalayaan. Valentine, bilis! Kunin mo yung maliit na supot sa ilalim ng papag. Nandun ang ilang piraso ng mga damit natin. Ate, nakuha ko na po. Pero paano po tong kadena? Sobrang higpit mo ng pagkakagapo sa akin. Huwag ka malikot. Heto na ang susi. Nakuha ko to nung nakaraang linggo habang tulog na tulog si Mildred. Talaga, ate? Salamat sa Diyos. Akala ko hindi na tayo makakawala dito. Bilisan natin, baka biglang bumalik si Mildred. Ayan, malaya ka na. Sandali lang at tatanggalin ko rin ang sakin. Valentine, huwag kang bibitiw sa kamay ko ha kapag nasa labas na tayo. Opo ate, hindi ako bibitiw. Pero saan naman tayo pupunta? Saan tayo magtatago? Hindi ko pa alam. Pero basta makalayo tayo dito. Yun lang ang mahalaga. Bit-bit ang kanilang munting pag-asa. Mabilis na lumabas ang magkapatid sa ilalim ng bahay. Hindi na sila lumingon pa sa barong-barong na naging saksi sa kanilang pagdurusa. Tumakbo sila patungo sa highway kung saan madalas dumaraan ang mga malalaking sasakyan patungo sa Maynila. Hanggang sa makakita sila ng isang truck na punong-puno ng mga basket ng gulay at prutas na nakaparada sa tabi ng kalsada. Walang pag-aalinlangang sumampang dalawa sa likuran nito at nagtago sa pagitan ng mga basket. Dito tayo, Valentine. Magtago ka sa ilalim para hindi tayo makita ng driver kung sakaling lumingon siya. Ate, nararamdaman ko na ang pag-under ng truck. Papaalis na tayo rito, ate. Totoo na ba talaga to? Malaya na tayo? Oo, Valentine. Totoo na to. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Pero kahit saan, basta walang makakakilala sa atin at walang mananakit sa atin, ligtas tayong dalawa. Paano kung hanapin tayo ni Mildred? Siguradong magagalit siya ng gusto kapag nalaman niyang wala na tayo sa ilalim ng bahay. Hayaan mo siyang magalit. Malayo na tayo bago pa siya makauwi. Isipin na lang natin ang bagong buhay na naghihintay sa atin sa syudad. Habang papalayo ang truck, doon naman sa bahay ay nakauwi na si Mildred ng mas maaga kaysa sa inaasahan dahil naubos agad ang kanyang pera. Natalo kasi ito sa sugal. Lasing na lasing siyang pumasok sa bakuran. Handang-handa na sanang pagbuhatan ng kamay ang dalawa para ilabas ang kanyang galit. Ngunit nang tingnan niya ang poste sa ilalim ng bahay, laking gulat niya nang makitang nakabukas ang mga padlock at nakakalat na lang ang mga kadenang ipinanggapo sa magkapatid. Ang tanging naiwan na lang ang amoy ng luma nilang damit at ang katahimikan ng gabi. Mga walang hiya! Nasaan kayo? Venus! Valentine! Lumabas kayo riyan kung ayaw niyong balatan ko kayo ng buhay! Akala niyo ba makakatakas kayo sa akin? Hahanapin ko kayo kahit sa ang sulok ng mundo kayo magtago! Magbabayad kayo sa pambabalasubas niyo sa akin! Ngunit ang galit ni Mildred, wala nang saysay dahil ilang kilometro na ang layo ng truck na sinasakyan ng magkapatid. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, sinalubong sila ng naglalakihang gusali at makukulay na ilaw sa Maynila. Hindi mapigilan ni Venus at Valentine na mamangha. Ang ingay ng mga busina at ang dami ng tao sa lansangan ay bago sa kanilang paningin. Para silang pumasok sa ibang mundo.
Isang mundong puno ng gulo, subalit puno rin ng posibilidad. Bumaba sila sa truck nang huminto ito sa isang palengke at nagsimulang maglakad sa gilid ng kalsada habang magkahawak kamay. Wow, ito na yata ang sinasabi nilang Maynila. Valentine, tingnan mo yung mga ilaw. Napakaganda, di ba? Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming tao sa buong buhay ko. Oo, Ate Venus. Tsaka, ang lalaki ng mga bahay nila rito. Pero, saan naman tayo matutulog? Wala tayong kakilala rito. At tsaka, baka saktan din tayo ng mga tao rito. Huwag ka mag-alala. Maghahanap tayo ng matutuluyan. Ang mahalaga, nakalayo na tayo kay Mildred. Kakayanin natin to. Basta magkasama tayo. Habang naglalakad sa mataong bangketa, nakita nila ang isang matandang babae na hirap sa pagbubuhat ng mga supot ng groceries at ilang balot ng pagkain. Dahil sa dagsa ng mga tao, aksidenteng naitulak ang matanda at nalaglag ang kanyang mga dala. Nagkalat ang mga gulay at tinapay sa kalsada. Ngunit ang mga tao parang walang pakialam at patuloy lang sa paglalakad. Hindi nag-atubili ang magkapatid. Agad silang lumapit sa matanda at tinulungan itong pulutin ang mga nagkalat na gamit. Ang matanda naman na si Aling Greta, nagulat sa biglaang tulong ng dalawang bata. Lola, eto po yung mga gulay nyo. Tutulungan na po namin kayo sa pagbubuhat. Mukhang mabigat po ito eh. Ako na po rito sa mga tinapay, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami masamang tao. Nako, maraming salamat sa inyong dalawa. Ang babait niyong bata. Bihira na mga kagaya niyo rito sa Maynila na kusang tumutulong. Sandali lang, ano yung mga pasadyo sa braso? At bakit ang dumi-dumi ng mga damit niyo? May nangyari ba sa inyong masama? Lola, ang totoo po, galing po kami sa probinsya. Lumayas po kami sa amin dahil inaabuso po kami ng madrasta namin. Ngayon lang po kami nakarating dito sa Maynila. Ay Diyos ko, kawawa naman kayong dalawa. Napakabata niyo pa para dumanas ng ganyang hirap. May matutuluyan na ba kayo rito? Wala pa po, Lola. Maghahanap pa lang po kami sana ng mauupahan na mura o kahit saan lang po na pwedeng masilungan ngayong gabi. Nako, huwag kayong matulog sa kalsada. Napakadelikado rito. Alam nyo, may maliit akong karinderya at may bakanting silid ako sa itaas. Kung gusto nyo, sumama kayo sa akin at doon muna kayo. Talaga po, Lola? Maraming salamat po. Handa po kami magtrabaho sa karinderya nyo kapalit ng matutuluyan namin. Marunong po kami maghugas ng plato at maglinis. Kung ganon, ayos yan. Halina kayo, malapit lang ang bahay ko rito. Ligtas kayo roon at sisiguraduhin kong hindi na kayo magugutom. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ng tunay na kapanatagan ang magkapatid. Sumama sila kay Aling Greta patungo sa kanyang karinderya. Ang init ng pagtanggap ng matanda, parang gamot sa kanilang mga sugat. Hindi lang sa balat kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Akala nila'y ito na ang simula ng kanilang tuloy-tuloy na pagbangon. Hindi nila alam na ang tadhana ay sadyang mapaglaro. At ang kapayapaang nahanap nila, isa lamang panandali ang hininga bago ang mas malaking unos na susubok sa kanilang pagkatao sa gitna ng malupit na syudad. Lumipas ang maraming taon sa gitna ng ingay at usok ng Maynila. Ang dalawang batang dating nanginginig sa takot sa ilalim ng truck, ganap ng dalaga. Sa ilalim ng pagkalinga ni Aling Greta, natutunan ni Venus at Valentine na may puwang papalang pag-asa. Hindi naging madali ang buhay, ngunit dahil sa maliit na karinderya, nagkaroon sila ng disenteng bubong at nakapagtapos kahit papaano ng pag-aaral sa elementarya. Subalit ang tadhana, sadyang mapagkait. Ang dating masiglang si Aling Greta,
unti-unting ibinagsak ng katandaan at malubhang sakit. Sa bawat ubo ng matanda, tila nadudurog ang puso ng magkapatid dahil alam nilang ang kaisa-isang taong tumanggap sa kanila, dahan-dahan nang bumibitiw. Lola, uminom na po kayo ng gamot. Pinilit ko pong tapusin yung sideline ko sa patahian para mabili ko ito at may uwi agad para sa inyo. Salamat na po. Pasensya na kayo. At imbis na ako nag-aalaga sa inyo, kayo pa ang nahihirapan sa akin. Huwag niyo pong sabihin yan, Lola. Kulang pa po ito sa lahat ng ginawa niyo para sa amin. Nung wala kaming matutuluyan, kayo po ang una at kaisa-isang kumupkup sa amin. Venus, Valentine, lagi niyong tatandaan na magkakampi kayong dalawa. Huwag kayong maghihiwalay kahit anong mangyari. Opo, Lola. Magpapagaling po kayo, di ba? Marami pa tayong gagawin. Gagala pa tayo sa parke kapag lumakas na kayo ulit. Pagod na ang katawan ko, mga apo. Pero panatag na ako dahil alam kong malalaki na kayo. At kaya nyo nang tumayo sa sarili nyong mga Lola? Lola, gumising po kayo! Ate, bakit ayaw niya nang sumagot? Lola, wag niyo po kaming iiwan! Ang pagpanaw ni Aling Greta ng gabing yun, parang pagguho na rin ng mundo para sa magkapatid. Ang ilaw na gumabay sa kanila sa loob ng maraming taon, tuluyan ng namaalam. Matapos ang simple at malungkot na libing, hindi pa natatapos ang kanilang pagdurusa. Isang hapon, habang nakaupo sila sa loob ng tahimik na karinderya, isang babaeng nagngangalang Margaret ang dumating. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng lote kung saan nakatayo ang bahay at negosyo ni Aling Greta. Walang bakas ng awa sa mukha nito habang tinitingnan ang magkapatid na parang mga basurang nakaharang sa kanyang daraanan. Ano pang ginagawa niyo rito? Wala na ang matandang si Greta kaya wala na rin kayong karapatang manatili sa lupang ito. Ma'am, baka po pwedeng bigyan niyo po kami ng kahit ilang linggo lang. Wala po kaming malilipatan agad. Namatayan po kami. Wala akong pakialam sa drama nyo. Ang kontrata ay kay Greta lang. Hindi kasama ang mga ampon niya. Kaya lumayas kayo rito bago ko pa kayo ipakaladkad sa pulis. Ma'am, parang awa niyo na po. Saan po kami pupunta? Gabi na po at wala po kaming ibang matatakbuhan. Bitiwan mo nga ako. Madumi ang mga kamay mo. Bukas na bukas din, dapat wala na kayo rito. Kung hindi, itatapon ko ang lahat ng mga gamit nyo sa kalsada. Tana, Valentine. Huwag na tayo magmakaawa sa taong walang puso. Mag-impake na tayo. Hindi tayo pwedeng manatili rito kung ayaw nating mapahiya. Ate, bakit ba palaging ganito? Una si Mildred, ngayon naman si Margaret. Wala na ba tayong karapatang magkaroon ng payapang buhay? Muli namang bumalik ang magkapatid sa malupit na lansangan ng Maynila. Sinubukan nilang lumapit sa mga kaibigan at kakilala sa palengke. Ngunit parang lahat ay naging bingi sa kanilang pakiusap. Walang gustong magpatuloy sa dalawang dalaga na walang pambayad. Ilang gabi silang natulog sa mga abandonadong gusali, yakap ang isa't isa habang tinitiis ang lamig at takot. Ang bawat gabi ay parang bumabalik sa alaala ng kanilang pagtaka sa probinsya. Subalit sa gitna ng kanilang desperasyon, isang umaga, may daladalang balita si Venus na parang isang himala. Valentine, gising. May magandang balita ako sa'yo. May nadaanan akong malaking mansyon kanina habang naglalakad ako sa kabilang subdivision. Ano yun, ate? Nakahanap ka ba ng trabaho? Gutom na ako. Wala pa tayong kinakain mula kagabi. Naghahanap sila ng mga helper. Nakausap ko yung gwardya at sinabihan niya ako na kulang sila sa tao dahil umalis na yung matandang mayordoma. Sinabi ko yung sitwasyon natin at gusto tayo makausap ng may-ari. Talaga?
Pero tignan mo naman ang itsura natin, ate. Ang dumi-dumi natin. Baka pagkakita pa lang sa atin, itaboy na tayo ng mga mayaman dun. Kaya nga mag-aayos tayo. May public restroom dun sa kanto. Dun tayo maghuhugas at magbibihis ng pinakamalinis nating damit. Kailangan nating makuha ang trabahong to, Valentine. Kaya bumangon ka na. Sige, ate. Gagawin kong lahat para lang hindi na tayo matulog sa semento. Sana mabait ang mga amo doon. Malaking pagkakataon na to. Sabi ng guard, sobrang yaman daw na mag-asawang nakatira doon. Kapag nakuha tayo, hindi na tayo magugutom kahit kailan. Matapos mag-ayos ng kanilang sarili sa isang pampublikong banyo, nagtungo ang magkapatid sa malaking mansyon. Namangha sila sa taas ng mga gate at sa lawak ng hardin na bumungad sa kanila. Ang bawat sulok ng mansyon, tila kumikinang sa karangyaan. Pinapasok sila ng gwardya at dinala sa loob ng bahay. Doon, hinarap sila ng isang magandang babae na may napakaamong mukha. Si Madam Lucia. Hindi ito ang tipikal na matapobreng mayaman na inaasahan nila. Sa halip, isang mainit na ngiti ang isinalubong nito sa kanila. Kayo ba yung magkapatid na sinasabi ni Mang Berting? Hali kayo, maupo kayo rito sa balcony. Huwag kayong mahiya sa akin. Opo, madam. Ako po si Venus at ito naman po ang kapatid kong si Valentine. Pasensya na po kung nakakaabala kami sa inyo. Ay nako, walang anuman yon. Kumain muna kayo. Mukhang pagod na kayo sa paglalakad eh. Manang Lilia, pakidala nga rito mga merienda para sa mga bisita natin. Salamat po, madam. Napakaganda po ng bahay nyo. Parang sa mga napapanood lang namin sa pelikula. Oo nga, sobrang laki. Nakakalula. Hay, ang cute nyo namang dalawa. Tama kayo, napakalaki ng mansyong ito at pwede kayong mawala kung hindi nyo kabisado ang mga hallways. At nabanggit nga pala sa akin na namatayan daw kayo. Totoo ba? Opo, madam. Namatay po ang lola namin tsaka pinalayas po kami kaya sobrang hirap ng buhay namin ngayon. Oh, kawawa naman kayo. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng lola nyo. Saka alam ko kung gaano kahirap mawala ng taong tumulong sa inyo. Sobrang sakit po talaga. Siya na po ang nagsilbing pamilya namin eh. Ngayon po, wala na kaming matuluyan kaya naglakas loob po kaming mag-apply dito. Nagbabaka sakali na may mahanap na magandang trabaho at matitirhan. Ay, wag na kayong mag-alala dyan. Naghahanap talaga ako ng mga dalagang kayang tumulong dito dahil wala na ang dati kong mayordoma. Kung papayag kayo, dito na kayo tumira at magtrabaho. Talaga po? Maraming salamat po, madam. Gagawin po namin ang lahat ng ipapagawa nyo. Hindi po namin kayo bibiguin. Habang masayang nag-uusap ang tatlo, biglang bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang isang matipunong lalaki. Nakasuot ng mamahaling suit at baka sa mukha nito ang pagiging isang matagumpay na negosyante. Ito si Sir Richard, ang asawa ni Lucia. Napalingo na magkapatid, lalo na si Venus na parang sandaling natulala sa kagwapuhan ng lalaki. Hindi niya inaasahan na bukod sa yaman, may ganitong klaseng karisma rin ang may-ari ng bahay. Lumapit si Richard sa kanila at binigyan sila ng isang palakaibigang sulyap. Lucia, sino itong mga bisita natin? Mukhang mga bagong mukha ito rito sa mansyon. Sina Venus at Valentine palahan. Sila ang bago nating magiging katuwang dito sa bahay. Nabanggit ko na sa'yo last time na kailangan natin ng papalit kay Manang Celia, di ba? Natutuwa ako makilala kayo magkapatid. Maganda na may mga bata at masiglang tao na rito sa bahay. Huwag kayong mag-alala. Malaki ang sasahurin nyo rito basta maayos ang trabaho nyo. Opo, sir. Maraming salamat po sa pagkakataong to. Sisiguraduhin po namin na magiging maayos ang trabaho namin. At hindi lang yon, Richard. Naisip ko rin na kung gusto nilang magpatuloy ng pag-aaral, handa tayong pag-aralin sila sa kolehiyo habang nandito sila. Ate, narinig mo yon? Pag-aaralin daw tayo ni Madam. Parang panaginip lang ang lahat ng to. Basta pagbutihin nyo lang ha. Gusto ko ng disiplina rito sa bahay. Pero hindi naman kami malupit na amo. Basta,
Welcome kayo sa pamilya namin, Venus at Valentine. Matapos ang pagpapakilala, dinala sila sa kanilang magiging kwarto sa ikalawang palapag. Laking gulat nila nang makitang mas malaki pa ang kwartong yun kaysa sa buong bahay ni Aling Greta noon. May malambot na kama, may sariling banyo, at may mga bagong kagamitan. Pakiramdam nila nanalo sila sa loto. Nahiga silang dalawa sa malambot na kama. Ninanamnamang amoy ng malinis na kumot. Ngunit sa likod ng tuwa ni Venus, may ibang tumatakbo sa kanyang isipan. Isang paghanga na hindi dapat nararamdaman ng isang katulong para sa kanyang amo. Ate, hindi ako makapaniwala. May sarili tayong kwarto na ganito kaganda. Sobrang bait ni Madam Lucia, no? Oo, napakabait niya. Pero Valentine, napansin mo ba si Sir Richard? Sobrang gwapo niya pala sa personal. Mas mukha siyang artista kaysa negosyante. Hala ka ate, huwag mo sabihin na tinatamaan ka dyan kay Sir. May asawa na yun, si Madam Lucia, ang amo natin. Hanggang paghanga na lang tayo dapat. Alam ko naman yun. Sinasabi ko lang naman na swerte si Madam Lucia dahil may asawa siyang ganun kagwapo at kayaman. Parang nasa langit na siya. Basta ako, mahalaga may trabaho na tayo. Magpakabay tayo rito ate, para hindi tayo mapalayas. Ayoko nang bumalik sa kalsada. Siyempre naman, hindi ko sasayangin ang pagkakataong to. Gagawin ko ang lahat para magtagal tayo rito sa mansyon. Habang nagpapahinga ang magkapatid, sa kabilang bahagi ng mansyon, nag-uusap naman ang mag-asawang Lucia at Richard sa loob ng kanilang silid. Nakatingin si Richard sa bintana, tila malalim ang iniisip, habang si Lucia naman nag-aayos ng kanyang mga alahas. Kahit mukhang masaya ang kanilang pagsasama, may mga lihim na tanging ang mga dingding lang ng mansyon ang nakakaalam. Lucia, sigurado ka ba sa dalawang yan? Saan mo ba talaga nahanap yung mga yan? Baka magdala lang sila ng gulo rito sa bahay, ha? Richard, nakausap ko sila ng matagal kanina. Napakahirap ng dinanas nila sa probinsya sa kamay ng madrasta nila. Tapos, yung lola naman nila na kumupkup sa kanila rito, namatay pa. Nakakaawa naman pala kung ganon. Mabuti na rin at kinuha mo sila para matulungan natin. Mukha naman masisipag at marunong rumispeto. Nakita ko ang sarili ko sa kanila nung bata pa ako. Gusto ko silang bigyan ng pagkakataon na mabuhay na maayos. Masaya akong nandito sila. Kung saan ka masaya, doon din ako. Basta bantayan mo rin sila, ha? Baka mabigla sa yaman natin at makalimot sa kanilang lugar. Matapos ang matagumpay na pamamasukan ng magkapatid, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, nagsimula na sila sa kanilang mga tungkulin. Upang maging maayos ang lahat, nagpatulong sila kay Yaya Lilia, ang matapat na bagong mayordoma ng mansyon na nasa mga 50 taong gulang na. Si Yaya Lilia ay may otoridad sa bawat kilos at bagaman mabait ang kanyang pagtanggap, hindi siya nag-atubiling maging prangka sa dalawang dalaga. Alam niya ang takbo ng buhay sa malaking bahay at ayaw niyang mamantsahan ang tiwala ng kanyang mga amo ng anumang pagkakamali mula sa mga baguhan. Makinig kayong mabuti sa akin, ha? Maswerte kayo dahil napakabait ni Madam Lucia. Pero wag na wag niyo siyang susubukan. Ayaw niya ng mga taong may tinatagong kabalbalan o hindi tapat sa trabaho. Opo, Nanay Lilia. Malinaw po sa amin yon. Malaki po ang utang na loob namin sa kanila kaya hinding-hindi po kami gagawa ng kahit anong ikasisira ng tiwala nila. Ay dapat lang, maraming bawal dito sa loob, lalo na ang pakikialam sa mga gamit na hindi sa inyo at ang pagpasok sa mga silid na hindi naman kayo inuutusan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Nay Lilia. Sanay po kami sa disiplina dahil tinuruan po kami ni Lola Greta noon. Gagawin po namin ng maayos ang bawat utos niyo sa amin. Mabuti kung ganon. Ngayon, tuturuan ko kayo ng mga paboritong putahe ni na si Richard. Gusto nila ng pagkaing lotong bahay, pero dapat
Laging malinis ang pagkakahanda. Nay Lilia, kung gusto niyo po, ako na ang bahala sa dinner mamaya. May recipe po ako ng kaldereta na tinuro sa akin ni Aling Greta. Sigurado po akong magugustuhan nila. Ay sige, subukan natin yan. Pero bantayan mo ang timpla ha. Dahil pihikan si Sir Richard sa lasa ng karne, dapat ay malambot at sakto ang anghang. Mabilis na kumilos ang magkapatid sa loob ng malinis at modernong kusina. Para sa kanila, ang pagluluto ay parang paghinga na lamang dahil sa tagal ng kanilang paninilbihan sa karinderya noon. Si Venus ang naging reyna ng kusina ng gabing yon. Maingat niyang ginayat ang mga sangkap at tinimplahan ang kaldereta ng may kakaibang dedikasyon. Gusto niyang mapansin ni Richard ang kanyang kakayahan. Habang kumukulo ang sarsa, hindi maalis sa isip ni Venus ang mukha ng kanyang amo. Para sa kanya, ang bawat sangkap na inilalagay niya parang paraan upang makuha ang atensyon ng lalaking lihim niyang hinahangaan. Valentine, tikman mo nga ito. Sapat na ba ang anghang o kailangan pa nating dagdagan ng konting pampalasa para mas malinamnam? Tikman ko ate. Naku ate, ang sarap. Paniguradong mapapa-extra si na Sir Richard nito. Ang galing mo talaga magluto. Parang kay Lola Greta na talaga ang timpla. Kailangan nating galingan. Ayokong isipin nila na basta-basta lang tayong nakuha sa kalsada. Gusto ko ring makita ni Sir Richard na may pakinabang tayo rito. Huwag ka mag-alala ate. Sa bango pa lang yan, solve na sila. Tara na, ihanda na natin ang hapag bago sila bumaba sa dining room. Sige, susunod na ako. Ayusin mo ang pagkakalagay ng mga kubyertos ha. Dapat mukhang mamahaling restaurant ang dating natin sa kanila. Opo ate, alam ko na ang gagawin. Basta ikaw, huwag ka masyadong kabahan mamaya kapag tinanong kanila tungkol sa luto mo. Nang sumapit ang hapunan, inihain na ng magkapatid ang kanilang niluto sa hapagkainan ni na Richard at Lucia. Ang bango ng kaldereta agad na umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapangiti ang mag-asawa. Habang kumakain, kapansin-pansin ang pagkamangha sa mukha ni Richard sa bawat subo nito. Hindi ito ang tipikal na lasa ng pagkain na madalas nilang nakakain sa mansyon. May kakaibang sipa ito na talagang tumatama sa panlasa. Dahil dito, hindi napigilan ng amo kung sino ang nagluto ng masarap na kinakain nila. Lucia, ang sarap nitong kaldereta. Iba to sa nakasanayan nating luto ni Manang Celia. Sino nagluto nito? Sina Venus at Valentine na nag-asikaso ng dinner natin ngayon. Venus, halika nga rito sandali sa hapag. Gusto naming itanong kung kayo ba ang nagluto nito. Opo, madam. Ako po ang nagluto niyan. At tinulungan ako ni Valentine. Sana po nagustuhan yung timpla ko. Hindi lang basta nagustuhan. Napakasarap nito. Mahusay ka pala magluto. Dapat sa culinary course ka mag-enroll sa kuleyo balang araw. Sayang ang talento mo. Tama ang asawa ko, Venus. Nakakabilib ang galing mo. Huwag ka mag-alala. Susuportahan ka namin sa pag-aaral mo kapag maayos na ang lahat. Maraming salamat po, sir, madam. Malaking bagay po sa akin na nagustuhan niyo ang luto ko. Pagbubutihin ko pa po sa susunod. Ate, ang galing mo talaga. Sabi ko na sa'yo, matutuwa sila sa atin dahil dito sa galing mo sa kusina. Matapos ang hapunan at ang kanilang mga gawain, pumasok na ang magkapatid sa kanilang malaking kwarto upang magpahinga. Si Venus, hindi mapakali. Tila lumulutang pa rin sa alapaap dahil sa mga salitang binitiwan ni Sir Richard. Ang bawat papuri nito, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, na parang isang himig na ayaw niyang matapos. Napansin ni Valentine ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang ate. Kaya naman sinimulan niya itong asarin habang nakahiga sila sa kanilang malambot na kama. Ate, grabe ka naman makangiti riyan. Hanggang ngayon ba naririnig mo pa rin yung sinabi ni Sir Richard na magaling kang magluto? Valentine, nakita mo ba kung paano siya ngumiti sa akin? Napakabait niya talaga. Pakiramdam ko, espesyal ako nung sinabi niyang dapat akong mag-culinary. Siyempre, masarap naman talaga ang luto mo, ate. Pero huwag ka masyadong lutang ha.
Trabaho lang tayo rito. Baka kung ano nang isipin mo. Ano ka ba? Nagpapasalamat lang naman ako sa kanya. Pero aminin mo, napakagwapo niya talaga. Lalo na sa malapitan. Ay nako ate, hanggang paghanga na lang dapat yan ha. Huwag mong kakalimutan na asawa siya ni Madam Lucia na napakabait din sa atin. Alam ko yun. Hindi naman ako gagawa ng ikagagalit nila. Gusto ko lang na lagi akong mapapansin ni Sir Richard sa pamamagitan ng trabaho ko. Ngumiti si Valentine at ipinikit na ang kanyang mga mata. Sa pag-aakalang ang paghanga ng kanyang ate, isang normal na reaksyon lamang ng isang dalagang nakakita ng gwapong amo. Ngunit sa kadiliman ng silid, nanatiling dilat si Venus. Nakatingin sa kisame habang binabalikan ang bawat detalye ng mukha ni Richard. Hindi alam ni Valentine na ang binhi ng pagnanasa nagsisimula na palang tumubo sa puso ng kanyang ate. Isang paghangang lalampas sa limitasyon at magiging mitsa ng isang mapanganib na laro sa loob ng tahimik na mansyong yun. Lumipas sa mga linggo at buwan na parang isang mabilis na agos ng tubig sa loob ng mansyon. Para sa mga mata ng mga nakapaligid, sina Venus at Valentine ang perpektong halimbawa ng mga kasambahay na marunong tumanaw ng utang na loob. Maaga silang gumigising, masipag at laging nakangiti sa harap ng kanilang mga amo. Dahil sa kabaitan ni Madam Lucia, nakapag-enroll pa ang magkapatid sa isang malapit na paaralan para ituloy ang kanilang pag-aaral. Binibigyan sila ng sapat na oras para sa kanilang mga module at takdang aralin. Isang pagkakataon na akala nila sa panaginip lang mangyayari. Ngunit sa likod ng maayos na samaang ito, unti-unti nang nabubulok ang pundasyon ng katapatan sa loob ng bahay. Venus, bilisan mo riyan sa paghiwa ng mga Ricardo. Malapit nang bumaba si Sir Richard para sa almusal niya. Alam mo namang ayaw nun na nanggagaling pa sa labas ang kape niya. Opo, Nay Lilia, malapit na po to. Tinatapos ko na lang tong sinangag para mainit pa pag upo niya. Ate, ako na rito sa mga pinggan. Mag-ayos ka na rin ng sarili mo bago ka pumasok sa study room mamaya. Sabi ni Sir, marami daw siyang ipapa-assist sa'yo sa mga papeles niya. Ay mabuti naman at nagtitiwala na sa inyo ang mga amo nyo. Valentine, tulungan mo si Madam Lucia sa garden mamaya pag uwi nyo galing school ha. Gusto niya raw na may kasama siyang mag-ayos ng mga pananim niya. Sige po, Nay Lilia. Masaya po kaming tumulong. Napakabait po talaga ni Madam sa amin. Parang hindi niya kami tinuturing na kasambahay lang. Tama ka, Valentine. Kaya nga ginagawa ko rin ang lahat para maging komportable si Sir Richard sa bawat kailangan niya. Utang natin sa kanilang buhay na meron tayo ngayon. Ngunit ang paglilingkod ni Venus may kalakip ng ibang motibo. Sa bawat pagkakataon na tinatawag siya ni Richard sa study room para tumulong sa mga papeles, mas lalong lumalalim ang ugnayan ng dalawa. Naging madalas ang kanilang pagkukwentuhan tungkol sa negosyo, ganon din sa mga pangarap ni Venus at sa mga bagay na hindi masabi ni Richard sa kanyang asawa. Hindi na lang paghanga ang nararamdaman ni Venus dahil naging obsesyon na ito. Gamit ang mga lumang karunungang narinig niya mula sa kanyang madrasa sa probinsya, nagsimulang gumamit ng gayuma si Venus. Inihalo niya ang mga kakaibang sangkap sa kape at pagkain ni Richard upang mas lalo itong mahumaling sa kanya. Ang plano ni Venus hindi lang para sa pera, kundi para agawin ang pwestong hindi sa kanya. Venus, halika rito sa loob. Pakidala na rin yung kape ko ha. Heto na po, sir. Mainit pa to. Saktong-sakto sa panlasa nyo. May kailangan pa po ba kayong iba bukod sa pag-aayos ng mga folder na to? Wala na Venus, salamat. Alam mo, mas gusto ko pa ang kausap ka kaysa sa mga empleyado ko sa opisina eh. Napaka-refreshing ng pananaw mo sa buhay. Matalino kang bata. Nambobola lang po kayo, sir eh. Hamak na kasambahay niyo lang po ako. Pero kung gusto niyo po ng kausap, lagi lang naman po ako nandito para sa inyo. Hindi kita itinuturing na kasambahay lang, Venus. May kakaiba sa'yo na
Hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko, mas kilala mo ko kaysa sa kahit na sino sa bahay na ito. Siguro po dahil komportable lang kayo sa akin dahil hindi ko kayo hinuhusgahan. Habang si Venus unti-unting nilalaso ng isipan ni Richard, si Valentine naman mas naging malapit kay Madam Lucia. Ang ginang ay naging galante sa kanya. Binibilan siya ng mga magagandang damit at gamit na para bang tunay na anak ang turing sa kanya. Malaki ang pasasalamat ni Valentine. Subalit may kakaibang kaba siyang nararamdaman tuwing nakikita niya ang paraan ng pagtingin ng kanyang ate kay Sir Richard. Isang gabi, nagising si Valentine sa gitna ng katahimikan. Napansin niyang bakante ang pwesto ni Venus sa kanilang kama. Kinutuban siya kaya dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto upang mag-imbestiga sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ate, nasan ka? Naglakad si Valentine patungo sa dulo ng pasilyo at ang bawat yabag niya tila kulog sa kanyang pandinig. Sa siwang ng pinto ng isang bakanting guest room, nakita niya ang isang anino na pamilyar sa kanya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang makitang pumasok si Venus sa loob. Kasunod nun si Sir Richard. Ang mga kamay ni Richard ay nasa bewang ni Venus at ang kanyang ate nakasandal sa dibdib ng amo habang may nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Doon, naintindihan ni Valentine ang lahat. Ang hinala niya, naging katotohanan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Diyos ko ate, ano tong ginagawa mo? Bakit nagawa mo to kay Madam Lucia? Hindi nakatulog si Valentine hanggang sa sumikat ang araw. Ang bawat sulyap niya kay Venus, puno ng pait at takot. Habang naglilinis sila ng sala kinabukasan, masaya pa si Venus na nagkukwento tungkol sa isang mamahaling damit na ibinigay daw sa kanya ni Richard bilang reward sa pagiging masipag. Ngunit hindi na nakatiis si Valentine. Hinila niya ang kanyang ate pabalik sa kanilang kwarto upang kumprontahin ito sa kanyang natuklasan. Hindi na siya pwedeng manahimik habang niloloko nila ang taong tumulong sa kanila. Ano ba, Valentine? Bakit mo ba ako hinihila? Nakikita mo nag-aayos ako ng gamit para sa school mamaya. Baka malate pa tayo. Wala akong pakialam sa school, ate. Nakita kita kagabi. Nakita ko kayo ni Sir Richard na pumasok sa kwarto. Ano yun? Akala mo ba hindi ko malalaman? Yun ba? Nakita mo pala kami. Well, wala naman akong balak na itago sa'yo na matagal. Nagmamahalan kami ni Richard, Valentine. Hindi ko sinasadya, pero kusa kaming nahulog sa isa't isa. Nagmamahalan? Ate, nahihibang ka na ba? May asawa si Sir Richard at si Madam Lucia yun. Siyang nagpapakain sa atin. Siyang nagpapaaral. Bakit mo siya pinagtataksilan? Pinagtataksilan? Hindi ko kasalanan kung masaya siya sa akin. At saka, isipin mo naman ang future natin. Kapag ako na ang may bahay dito, hindi na tayo maghihirap ulit. Magiging atin ang lahat ng to. Ate, nababaliw ka na talaga. Hindi sa atin to. Magnanakaw ka. Ninanakaw mo ang asawa ng ibang tao. Kapag nalaman to ni Madam Lucia, itatapon niya tayo pabalik sa kalsada. Huwag mo akong sisigawan at makinig ka sa akin. Huwag mong susubukan magsumbong. Kapag ginawa mo yon, sisiguraduhin ko na ikaw ang unang babagsak. Manahimik ka na lang at makinabang sa yaman na darating sa atin. Hindi ko alam kung sino ka na, ate. Parang hindi na ikaw ang kapatid ko na kilala ko. Natatakot na ako sa'yo. Ang sumunod na mga araw, lalong naging mas mahirap para kay Valentine. Tuwing uuwi si Madam Lucia na may dalang mga pasalubong at nakangiti sa kanila, lalong nadudurog ang puso ng dalaga. Nakikita niya ang pagiging inosente ng ginang habang ang sarili nitong asawa may kalaguyo sa loob mismo ng kanilang bahay. Minsan, kapag magkasama sina Lucia at Valentine sa garden, napapansin ng ginang ang pagiging tulala ng dalaga. Gustong-gusto nang magsumbong ni Valentine,
Ngunit ang banta ni Venus at ang takot na bumalik sa hirap ang pumipigil sa kanyang dila. Valentine, ayos ka lang ba? Kanina ka pa dyan nakatitig sa paso, pero hindi mo pa nadidiligan. May problema ba sa school? Wala po, madam. Pasensya na po. Marami lang po siguro akong iniisip na modules. Medyo mahirap po kasi yung lesson namin sa math. Ay nako, huwag mo masyadong stressin ang sarili mo. Sabi ko naman sa'yo nandito lang kami ni Richard para suportahan kayo. May gusto ka bang bilhin na gamit? Sabihin mo lang sa akin ha. Madam, bakit po napakabait niyo sa amin? Kahit nakasambay lang naman po kami rito. Parang pamilya na po ang turing niyo sa amin. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa inyo noon. At saka, masaya ako na may mga dalaga rito sa bahay. Lalo na ngayong pauwi na si Marco mula sa ibang bansa. Ha? Marco? Sino po si Marco, madam? Siya ang kaisa-isang anak namin. Nag-aaral siya sa abroad para sa business degree niya. Bukas na ang uwi niya. Kaya susunduin natin siya sa airport. Gusto kong sumama kay ni Venus para makilala niyo siya. Kinabukasan, maagang naghanda ang lahat para sa pagdating ng anak ni na Richard at Lucia. Si Venus ay parang mas lalong nag-ayos. Akala mo, siya ang tunay na bahagi ng pamilya. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Valentine habang nakatingin sa labas. Pagdating nila sa airport, ang kaba sa dibdib ni Valentine ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Mula sa dulo ng arrival area, lumitaw ang isang matangkad at napakagwapong binata. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong, ngunit ang dating nito, tila isang prinsipe. Yun naman si Marco. Marco, anak, sa wakas nandito ka na. Sobrang na-miss kita. I miss you too, Mom. Hi, Dad. It's good to be back. Welcome home, son. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa opisina. Pero mamaya na yon, magpahinga ka muna. Oh, sino sila, Mom? New staff sa mansyon? Oo. Sila ang magkapatid na sina Venus at Valentine. Malaki ang naitutulong nila rito sa bahay habang wala ka. Hi, I'm Marco. Masaya ako makilala kayo. Hello po, Sir Marco. Welcome po. Sa isang saglit, nagtama ang mga mata ni na Valentine at Marco. Nakaramdam si Valentine ng mabilis na pagtibok ng puso. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman nararamdaman pa noon. Ang kislap sa mga mata ni Marco parang nagbigay ng bagong kulay sa madilim na mundo ni Valentine. Ngunit sa kabilang banda, napansin din ni Venus ang reaksyon ng kanyang kapatid. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Venus. Alam niyang may bago na namang pyesa sa kanyang laro. Hindi alam ni Valentine na ang pagkagusto niya kay Marco ang magiging bagong panakot na gagamitin ng kanyang sariling ate upang manatili siyang tahimik sa mga kasalanang nangyayari sa loob ng mansyon. Mukhang may bago ka ring tinitignan, Valentine na. Sabi ko sa'yo masarap mabuhay ng mayaman. Ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit ko to ginagawa? Tumigil ka nga ate. Iba to. Huwag mong idamay si Sir Marco sa mga kalandian mo. At bakit hindi? Kung nakuha ko ang ama, baka makuha ko naman ang anak. Isipin mo, Valentine, magiging reyna tayong dalawa sa mansyon na to. Basta huwag ka magsusumbong kung ayaw mong bumalik tayo sa kalsada. Kahit kailan, hindi ako magiging katulad mo. Pero, pakiusap, huwag mo siyang sasaktan. Huwag mo sirain ang pamilya nila, lalo na ngayong buo na sila. Huli na para dyan, Valentine. Matagal nang sira ang pamilyang to. Hindi nyo lang alam. Manood ka na lang at sumunod sa akin kung ayaw mong mapahamak. Habang pabalik sila sa mansyon, ang hangin ay naging mas mabigat. Ang pagdating ni Marco, nagdala ng bagong tensyon na hindi inaasahan ng sinuman. Si Richard naman, palihim na humahawak sa kamay ni Venus sa likod ng upuan ng sasakyan habang si Lucia ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang anak. Si Valentine naman, nakatingin kay Marco sa rearview mirror, punong-puno ng pag-asa at takot. Ang trahedya,
dahan-dahang kumakatok sa pinto. At sa bawat segundo na lumilipas, ang gayuma ni Venus ay mas lalong nagiging mabagsik. Nilalapastangan ang bawat sagradong ugnayan sa loob ng mansyon ni na Richard at Lucia. Ma'am, parang may kakaiba kay Dad ngayon ah. Bakit parang laging nakatingin sa labas at hindi masyadong nagsasalita? Baka napapagod lang sa trabaho, anak. Huwag mo nang intindihin yon. Ang mahalaga, nandito ka na at masaya tayong lahat. Madam, gusto niyo po ba ng tubig? Mukhang medyo mainit po sa biyahe. Ay, salamat Valentine. Napakabuti mo talagang dalaga. Marco, tularan mo tong si Valentine ha. Napaka-observant at maalaga. I can see that, Mom. Salamat sa help mo, Valentine ah. Mukhang magkakasundo tayo rito sa bahay. Ang mga simpleng salita ni Marco parang musika sa pandinig ni Valentine. Ngunit sa bawat kislap ng saya, may kaakibat na lason. Alam niyang nasa ilalim siya ng banta ng kanyang ate. Ang pagtataksil, tila apoy na dahan-dahang tumutupok sa mga kurtina ng mansyon. At bago pa man nila malaman, ang lahat ay magiging abo. Si Venus, handa nang itaya ang lahat. Kahit ang kaligtasan ng sarili niyang kapatid, makuha lang ang kapangyarihan. At si Valentine, sa gitna ng kanyang bagong pag-ibig, unti-unting nalulunod sa kasalanang hindi naman siya ang nagsimula. Huwag ka masyadong masaya, Valentine. Ang mga katulad niyan, hindi tumitingin sa mga katulad natin. Maliban na lang kung may gagawin kang paraan. Gusto mo bang turuan kita? Huwag mo ko itulad sa'yo, ate. Mas pipiliin ko pa maging mahirap habang buhay kesa maging katulad mo na walang kaluluwa. Tignan natin kung hanggang kailan mo mapapanindigan yan. Kapag nakatikim ka na ng sarap, kakalimutan mo rin ang lahat ng prinsipyo mo. Ganyan ang buhay. Kailangan maging tuso para hindi ka tapak-tapakan. Ang gabi ay muling bumalot sa mansyon. Ngunit ang dilim na dala nito, hindi lamang kawala ng liwanag. Dilim ito ng mga lihim na pilit itinatago ng dalawang magkapatid. Habang si Richard tuluyan ng alipin ng gayuma ni Venus, si Valentine naman hindi mapakali sa kanyang higaan. Iniisip ang mga mata ni Marco at ang panganib na naghihintay sa kanilang lahat. Ang ugnayang nabuo sa pagtataksil, malapit na ring maningil. At ang bawat biktima, walang kamalay-malay sa bagsik ng sumpa na dala ng isang pusong puno ng inggit at kasakiman. Venus, nasaan ka? Hindi ako makatulog kapag wala ang presensya mo eh. Anong ginawa mo sa akin? Nandito lang ako, sir. Lagi akong nasa tabi nyo. Basta tandaan nyo, ako lang ang tanging nagmamahal sa inyo ng totoo sa bahay na ito. Si Lucia, wala siyang alam sa mga pangangailangan mo. Alam ko, hindi ko na siya mahal. Ikaw lang ang gusto ko, Venus. Kahit ano ibibigay ko sa'yo, huwag ka lang aalis. Pangako yan ha. Gusto ko, sa susunod na buwan, ako na ang reyna ng mansyong to. At alam ko, kaya mo yung gawin para sa akin. Ang bawat salita ni Venus, parang mga kadena na mas lalong humihigpit sa leeg ni Richard. Sa labas ng kwarto, nakikinig si Valentine. Ang mga luha niya, tahimik na dumadaloy. Alam niyang wala na siyang magagawa para pigilan pa ang kanyang ate. Subalit handa siyang gawin ang lahat para protektahan si Marco mula sa lason na unti-unting pumapatay sa katahimikan ng kanilang tahanan. Sa pagdaan ng mga araw sa loob ng mansyon, unti-unting nababago ang ihip ng hangin para kay Valentine. Bagaman pilit niyang nilalabanan ang nararamdaman, hindi niya maikakaila na nahuhulog na ang loob niya sa anak ni na Richard at Lucia na si Marco. Hindi lamang gwapo itong binata, kundi may busilak din na kalooban na parang kabaligtaran ng lihim na nangyayari sa pagitan ng kanyang ama at ni Venus. Si Valentine,
Laging dumidistansya dahil sa takot na baka kapag nalaman ni Madam Lucia ang tungkol sa kanyang ate, madamay siya at ang namumuong pagtingin niya sa binata. Ngunit sa halip na magalit, tila mas lalo pang itinutulak ni Lucia si Valentine palapit kay Marco. Isang bagay na ipinagtataka ng dalaga, ngunit pilit niyang isinasantabi dahil sa kagalakan. Valentine, bakit ba tuwing lalapit ako sa'yo, parang lagi ka nagmamadaling umalis? May nagawa ba akong mali o sadyang ayaw mo lang akong kausap? Nako, Sir Marco, wala po kayo nagawang mali. Marami lang po talaga akong kailangan tapusin na gawaing bahay. Baka po pagalitan ako ni Yaya Lilia eh. Huwag mo na akong tawaging sir, Marco na lang. Tsaka, naipaalam ko na kay mama na hihiramin kita sandali para samahan ako sa garden. Gusto ko lang kasing may makausap na kasing edad ko. Nakakaya po kay Madam Lucia. Baka isipin niya na imbis na magtatrabaho ko, inuuna ko ang pakikipagkwentuhan sa inyo. Si mama pa? Siya nga nagsabi sa akin na yayain kita rito eh. Sabi niya, mabait ka. At gusto niya na maging komportable ka rito sa mansyon gaya ng pagtrato niya sa ate mo. Napakabait po talaga ni Madam. Hindi ko alam kung paano namin masusuklian ang lahat ng tulong na binibigay niya sa aming magkapatid. Suklian mo na lang sa pamamagitan ng pagiging kaibigan ko. Lika, magkwentuhan tayo. Habang mas nagiging malapit sina Valentine at Marco, hindi nakakaligtas sa mga eksenang ito sa mapanuring mata ni Venus. Sa halip na matakot para sa kanyang kapatid, ginamit pa ito ni Venus bilang sandata upang lalong mabaon si Valentine sa kanilang sikreto. Alam ni Venus na kapag naging kampante si Valentine sa piling ni Marco, mas lalong hindi ito maglalakas loob na magsumbong tungkol sa relasyon nila ni Richard. Gabi-gabi, kinakausap ni Venus ang kanyang kapatid. Pinapaikot ang utak nito na ang tagumpay nila nakadepende sa kung paano nila makukuha ang loob ng mag-ama. Oh, ano nang balita sa inyo ni Marco? Balita ko lagi kayo magkasama at parang boto sa'yo si Madam Lucia. Ate, natatakot ako. Mabait si Madam sa akin at lalo na si Marco. Pakiramdam ko, dinadaya ko sila dahil alam kong ginagawa niya ni Sir Richard. Pero nananahimik lang ako. Huwag kang praning, Valentine. Isipin mo na lang na ito ang paraan para makaangat tayo. Kung magpapakasal ka kay Marco, hindi ko na kailangan patulan si Richard dahil magiging ate na ang yaman nila. Hindi ko masikmura ang plano mo, ate. Gusto ko si Marco dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa pera ng pamilya nila. Pareho lang yun. Ang importante, nasa panig natin ang oportunidad. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon dahil hindi habang buhay may tsansa tayo. Bakit ba ang sama na ng mga iniisip mo, ate? Hindi pa ba sapat sa iyo ang lahat ng binigay sa atin? Si Madam Lucia nagbigay sa atin ng lahat, pero heto ka't binabalak na agawin ang lahat sa kanya. Ginagawa ko to para sa atin. Manahimik ka na lang at sundin ang gusto ni Marco. Kapag naging manugang ka na rito, tayo na ang reyna ng mansyong to. Sa huli, natuloy ang ugnayan ni na Valentine at Marco dahil na rin sa basbas ni Madam Lucia. Ang ginang ay parang walang anumang hinala at laging nakangiti habang pinanonood ang dalawa. Maging si Richard at Venus, sang-ayon sa relasyon ng dalawa. Naging opisyal na magkasintahan sina Valentine at Marco. Isang bagay na dapat sana simula ng maligayang kabanata. Subalit kasabay ng kanilang pag-iibigan, ang pagsisimula ng mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, nakaramdam ng matinding pangangati ang magkapatid sa kanilang mga braso at binti. Akala nila dahil lamang sa pagod o simpleng allergy. Ngunit ang mga rashes ay nagsimulang kumalat at maging sugat na parang nagnanaknak. Ate, ang katikati ng braso ko. Tignan mo, parang may mga butig na tumutubo at sobrang hapdi kapag nasasagi. Ako rin, Val. Akala ko nakagat lang tayo ng insekto. Pero bakit pati sa mukha ko parang may nararamdaman akong tumutubong mga bukol? Baka dahil sa detergent na ginamit natin sa paglalaba. O baka naman may nakain tayong nagkukos ng allergy.
Hindi ko alam. Nilagyan ko na ng ointment pero parang lalong lumalala. Sobrang sakit din ng mga kasukasuan ko. Parang binibiyak ang mga buto ko. Kailangan nating sabihin kay Madam Ate. Baka kailangan na natin magpatingin sa doktor dahil hindi na normal tong nararamdaman natin. Huwag muna. Baka isipin nila may mga nakakahawa tayong sakit at palayasin tayo rito. Tiisin muna natin. Baka mawala rin to bukas. Subalit hindi nawala ang sakit. Sa halip, lalong lumubha ang kalagayan ni na Venus at Valentine. Ang mga simpleng rashes, naging malalaking bulutong na bumalot sa kanilang mga mukha at katawan. Ang kanilang kagandahan na dati ay kanilang ipinagmamalaki, unti-unting naglaho. Napalitan ng anyo na parang nanggagaling sa isang bangungot. Hirap silang kumilos at bawat hinga may kaakibat na hapdi. Isang hapon, habang nakahiga ang magkapatid sa kanilang kwarto, pumasok si Madam Lucia. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha at sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang nangihinang magkapatid. Ang loob ng silid ni na Venus at Valentine na dati puno ng halakhak at mga pangarap ng karangyaan, binalot na ngayon ng amoy ng gamot at nabubulok na laman. Ang bawat singasing ng sakit mula sa magkapatid ay parang musika sa pandinig ng mga anino sa sulok. Hindi na nila maikubli ang kanilang kalagayan. Ang mga butlig sa kanilang balat naging malalalim na sugat na parang kinakain ang kanilang pagkatao. Sa gitna ng kanilang paghihirap, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Madam Lucia, suot ang kanyang karaniwang mahinhin ng ngiti. Bitbit ang isang tray ng mainit na sabaw. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, kundi isang mapanlinlang na pag-aalala na mas nakakapanginig kaysa sa anumang bulyaw. Kumusta ang pakiramdam niyong dalawa? Mukhang hindi na kayo nakakabangon sa hirap na nararanasan niyo ngayon ah. Nag-aalala na kami sa inyo. Madam, pasensya na po at hindi kami makapagsilbi sa iyo. Hindi po namin alam kung bakit bigla kami nagkakaganito. Parang apoy po ang nananalaytay sa mga ugat namin. Alam niyo mga iha, ang sakit minsan nanggagaling sa loob. Kapag ang puso puno ng dumi at ang dila puno ng kasinungalingan, lumalabas yan sa balat. Pero huwag kayong mag-alala, nandito ako para alagaan kayo. Salamat po, Madam. Napakabuti niyo po talaga sa amin kahit na ganito na ang itsura namin. Nahihiya po kami na kayo pa ang nag-aasikaso sa amin. Ay, bakit naman kayo mahihiya? Hindi ba't itinuturing ko na kayong bahagi ng pamilyang ito? Venus, uminom ka na nitong sabaw. Espesyal ang pagkakaluto ko rito. Hinaluan ko ng mga halamang gamot. Sana po gumaling na kami, Madam. Gusto ko na pong makatulong ulit sa mansyon. Nahihiya na po kami na lagi na lang kaming nakahiga sa kama. Huwag ka mag-alala. Magpahinga lang kayo. Si Leia lang muna ang bahala sa lahat. Ipinagpatuloy ni Lucia ang pagpapakain sa dalawa nang may malumanay na kamay. Ngunit sa bawat subo, tila mas lalong humahapdi ang kanilang mga lalamunan. Paglabas ni Lucia ng silid, ang kanyang malambot na mukha biglang tumigas. Hindi niya kailangan magsalita ng tapos dahil sapat na ang nakikita niyang paghihirap ng dalawa. Sa tulong ni Yaya Lilia, nakuha ni Lucia ang lahat ng kailangan niya para sa kanyang paghihiganti. Habang ang magkapatid nananatiling inosente sa katotohanang alam na ng ginang ang lahat, si Lucia naman dahan-dahang hinihigpitan ng bitag. Ang kanyang pambabarang hindi isang bigla ang pagsabog, kundi isang mabagal na pagpapahirap na tinitiyak na bawat segundo mararamdaman ni na Venus at Valentine ang karma. Valentine, bakit parang mas lalong humahapdi ang mga sugat ko matapos akong humigop ng sabaw? Parang may kung anong tumutusok sa loob ng tiyan ko. Ate, baka epekto lang yan ng gamot ni Madam. Tiisin natin.
Isipin mo na lang na kailangan nating gumaling para hindi tayo palayasin dito. Natatakot ako, Valentine. Kanina nung nakatingin sa akin si Madam Lucia, parang kakaiba ang kislap na nakita ko sa mga mata niya. Parang alam niya. Parang alam niya na ang tungkol sa amin ni Richard. Hindi ka ba nagsumbong sa kanya? Kung nagsumbong man ako, matagal na tayong pinalayas dito. Ewan ko, ate. Napapraning ka na sa mga kagagawan mo. Sana nga napapraning lang ako. Pero alam mo ba, dahil sa mga karamdaman natin, hindi na ako pinapansin ni Richard. Ni hindi niya man lang ako sinisilip kung ayos lang ba ako. Sino ba naman ang lalapit sa atin sa ganitong itsura? Kahit si Marco nararamdaman kong umiiwas na rin. Ang baho na natin, ate. Amoy nabubulok na tayo. Sa kabilang silid, hawak ni Lucia ang dalawang manika na yari sa luma at maruming basahan. Nakapulupot dito ang mga hibla ng buhok ni Venus at Valentine. Sa bawat dahan-dahang pagtusok ni Lucia ng karayom sa bahagi ng mukha ng mga manyika, sa kabilang kwarto naman, nagtititili ang magkapatid dahil sa tindi ng kati at hapdi na parang may mga uod na gumagapang sa ilalim ng kanilang balat. Ang mga bulutong nagsimulang magputukan. Naglalabas ng mga nana na may nakakadiring amoy. Hindi na sila makatingin sa salamin dahil ang refleksyon na bumubungad sa kanila ay ang masama nilang itsura. Ate, tulungan mo ako. May lumalabas na nana sa mga sugat ko. Ano to? Bakit ganito nangyayari sa atin? Diyos ko, Valentine, ang mukha mo parang natutunaw na ang balat mo. Tumawag ka ng tulong. Yaya Lilia, Madam Lucia, tulungan niyo po kami. Hindi na to simpleng sakit, ate. Alam ko na to. Narinig ko to sa probinsya noon. Alam kong may gumagawa sa atin ito ngayon. Binabarang tayo. Sino? Sinong gagawa sa atin ito? Wala tayong kaaway rito. Sino pa ba? Sino ba may access sa lahat ng gamit natin? Sino ang lagi nagpapakain sa atin ngayon? Eh di si Madam Lucia, ate. Sigurado kung siya ang gumagawa nito. Hindi maaari. Napakabait niya. Hindi niya to magagawa sa atin. Habang nagtatalo ang magkapatid sa gitna ng kanilang paghihingalo, isang anino ang humarang sa ilalim ng kanilang pinto. Ang anino ni Luciang nananatiling tahimik. Nakikinig sa bawat hiyaw at bawat pag-amin na lumalabas sa kanilang mga bibig dahil sa tindi ng takot. Ang bawat patak ng luha ni Venus at Valentine nagsisilbing pampalakas sa sumpa na kanyang binitiwan. Ate, kailangan na nating aminin. Baka kapag nagmakaawa tayo kay Madam at sinabi natin ang totoo, bawiin niya tong sumpa. Ayoko pang mamatay ng ganito. At ano, kapag umamin tayo, lalo tayong walang mapupuntahan. Mas pipiliin ko pang mabulok dito kaysa bumalik sa kalsada na ganito ang itsura. Ano pang silbi ng lahat kung ganito naman ang katawan natin? Tignan mo sarili mo, ate. Wala na tayong pinagkaiba sa mga bangkay. Kinarma na tayo. Sinira natin ang pamilya ni Madam. Huwag mo akong sisihin. Ikaw din, nakinabang ka. Masaya ka nung binibilang ka ni Marco ng mga gamit, di ba? Ngayon, magdusa tayong dalawa. Ate, putulin na natin to. Kailangan na natin magsabi ng totoo bago pa maging huli ang lahat. Manahimik ka. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo sa sumpang to. Kahit ubusin pa nito ang buong balat natin. Subalit ang bawat salita ng pagrerebelde ni Venus parang nagpapatindi lamang sa bagsik ng barang. Ang kanilang mga kuko nagsimulang matanggal na ng kusa at ang bawat bahagi ng kanilang katawan parang nilalapa ng mga hindi nakikitang insekto. Sa labas, si Richard ay tuluyan ng lumayo. Ang kanyang isipan binalot na ng matinding pandidiri sa dating kinahuhumalingan. Si Marco naman, nananatiling nasa ilalim ng kalinga ng kanyang ina. Walang kaalam-alam na ang bawat yakap ni Lucia
may kasamang tagumpay ng isang asawang naghiganti. Sa loob ng ilang araw, ang mansyon na dati payapa ay naging saksi sa unti-unting pagkabulok ng katawan ni na Venus at Valentine. Ang bawat gabi, puno ng hiyaw at panalangin. Ngunit parang bingi ang langit sa kanilang mga dalangin. Hindi na nakayanan ni Valentine ng hapdi na parang libu-libong karayom ang itinutusok sa kanyang balat. Alam niyang sa kanyang kalooban na hindi ito basta sakit lang. Sa gitna ng kanyang panghihina, pilit siyang gumapang patungo sa silid ni Madam Lucia. Ang bawat galaw niya, mabagal dahil sa sakit ng bawat parte ng kanyang katawan. Ngunit kailangan niyang gawin to bago pa mahuli ang lahat. Pagdating niya sa pinto, dinatnan niya ang ginang na kalmado lang na nagbabasa ng libro. Para bang walang naghihingalo sa kabilang kwarto. Madam Lucia, patawarin niyo po ako. Hindi ko na po kaya to. Nandito po ako para aminin ang lahat ng nalaman ko tungkol sa ate ko at kay Sir Richard. Ngayon ka lang ba magtatapat, Valentine? Kung kailan nararamdaman mo na ang dulo ng hininga mo? Marami akong ibinigay na pagkakataon sa iyo para itama ang lahat. Pero pinili mong manahimik. Opo, madam. Natakot po ako na bumalik kami sa kalsada. Pinagtakpan ko po si Ate Venus kahit alam kong mali. Pakiusap po, itigil niyo na ang sumpa na to sa amin. Ang takot mo ang naging mitya ng pagkasira ng pamilyang to. Hinayaan mong lasunin ng kapatid mong asawa ko habang tinatanggap mong lahat ng biyaya na ibinibigay ko sa inyo. Luluhod po ako sa harap niyo, madam. Kahit anong parusa tatanggapin ko. Huwag lang ang ganitong hirap. Kapag natigil na po ito, aalis na po kami ng kusa at hindi na magpapakita sa inyo. Akala mo ba ganun lang kadali ang lahat? Ang tiwala na sinira nyo, hindi na mababalik ng isang simpleng paghingi ng tawad. Habang nagmamakaawa si Valentine sa paanan ni Lucia, biglang bumukas ang pinto at pumasok naman si Venus. Paika-ika to at halos hindi na makilala ang mukha dahil sa mga nagnanaknak na bulutong. Sa halip na pagsisisi, galit pang nangingibabaw sa mga mata ni Venus. Sa kabila ng kanyang malubhang kalagayan, nagawa pa niyang ituro si Lucia ng may panginginig. Namangha si Lucia sa kapal ng mukha ng dalaga dahil kahit mamamatay na, nagagawa pa ring maging mayabang. Ang eksenang to ang tuluyang nagpasabog sa galit na matagal ng kinikimkim ng ginang laban sa mga taong tinulungan niya, ngunit naging ahas sa kanyang piling. Ikaw palang may gawa nito sa amin. Ikaw ang nambarang sa amin. Akala ko mabait ka. Traidor ka rin pala. Ah, ako pa ang traidor? Ikaw ang pumasok sa pamamahay ko, kumain sa lamesa ko, at pagkatapos, tinuhog mo ang asawa ko. Kayo nangangailangan, pero kayo itong mga walang utang na loob. Ginawa ko lang ang kailangan para hindi na kami maghirap. Kasalanan mo dahil laging mahina ka kaya madaling nakuha si Richard. Ah, ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan sa harap ko habang nabubulok na ang laman mo. Sinayang niyo ang bawat pagkakataon na ibinigay ko para magkaroon kayo ng disenteng buhay. Ate, tumigil ka na. Humingi ka na lang ng tawad. Hindi mo ba nakikita na mamamatay na tayo sa ginagawa mo? Ayoko. Hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng to na pumatay sa kagandahan ko. Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok sina Marco at Richard sa silid. Gulat at pagkalito ang mababasa sa kanilang mga mukha habang nakatingin sa magkapatid na hindi na maguhit ang itsura. Hindi na nakapagpigil si Lucia at hinarap ang kanyang asawa. Ibinuhos niya ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil nito. Napayuko si Richard, hindi makatingin ng diretso sa asawa at sa anak. Ang katahimikan sa loob ng kwarto, binalot ng bigat ng kasalanang ngayon lang nabunyag sa harap ng lahat. Si Marco naman,
Parang nanigas, hindi makapaniwala na ang mga taong itinuring niyang pamilya may ganito kadilim na lihim. Richard, sabihin mo sa harap ng anak mo ang totoo. Sabihin mo kung paano mo nilapastangan ang kasal natin kasama ang katulong na ito. Lucia, patawarin mo ko. Nagkasala ako sa'yo. Hindi ko rin alam kung bakit ko nagawa yun. Pilit kong nilabanan pero parang may kung anong nagtutulak sa akin sa kanya. Inaamin ko na. Ginayuma kita, Richard. Nilagyan ko ng laso ng kape mo para mahumaling ka sa akin. At makuha ko ang lahat ng meron kayo. Ate, bakit mo nagawa yun? Tingnan mo, nagawa mo pang lasunin ng asawa ko dahil sa kakatian mo. Ano to? Grabe, pinagkatiwalaan namin kayo. Akala ko matino kayong mga tao. Valentine, pati ba naman ikaw naging bahagi ng panlulokong to? Marco, patawad. Wala akong kinalaman sa kagagawan ni ate pero hinayaan ko ang ate ko dahil sa takot. Patawarin mo sana ako. Matapos ang masakit na komprontasyon, wala nang nagawa ang magkapatid kundi lisanin ang mansyon. Agad silang pinalayas ni Lucia nang walang dalang anuman kundi ang kanilang mga sugat at pagsisisi. Pagaman itinigil na ni Lucia ang sumpa dahil sa pakiusap ng anak na si Marco, ang peklat ng barang na natili sa kanilang mga balat. Naglaho na rin ang epekto ng gayuma kay Richard na naiwang lugmok sa kahihiyan. Ang magkapatid muling nagbalik sa kalsada. Walang makain at walang matuluyan. Sa ilalim ng isang abandonadong tulay, doon humagulgol si Venus habang yakap ang kapatid niyang si Valentine na ngayon ay parang kukunin na ng matinding lagnat. Patawarin mo ko, Valentine. Dahil sa kasakiman ko nadamay ka sa hirap na to. Wala akong kwentang kapatid. Ate, hirap na akong huminga. Sobrang init na ng katawan ko. Bakit kailangan humantong tayo sa ganito? Dahil sa pagiging makasarili ko nangyari ang lahat ng to, Valentine. Huwag kang pipikit. Parang awa mo na. Gagawa ko ng paraan para gumaling ka. Ate, gusto ko na lang matulog. Pagod na ako. Wala na si Lola Greta. Wala na rin si Marco sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang susuko. Huwag mong iiwan si ate. Please! Habang nag-aagaw buhay si Valentine sa gilid ng kalsada, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba si Marco. Bitbit ang lungkot at awa sa kanyang mga mata. Hindi niya matiis na makitang nagdurusa si Valentine, ang babaeng minahal niya sa kabila ng lahat. Binuhat niya ang dalaga at isinakay sa sasakyan upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Si Venus naman, nakasunod lang. Umiiyak at hindi makapaniwala na may dumarating pang tulong sa kanila pagkatapos ng lahat ng ginawa niyang kasamaan. Sa loob ng ospital, doon muling nag-usap si Venus at Marco tungkol sa hinaharap. Sir Marco, maraming salamat po sa pagliligtas sa kapatid ko. Patawarin niyo po ako sa lahat ng pinsalang nagawa ko sa pamilya ninyo. Hindi madaling tanggapin ang sorry mo, Venus. Nasira na ang tiwala ng mga magulang ko at hindi na yun maibabalik ng kahit anong salita. Alam ko pong napakasama ako. Wala akong pinagkaiba sa madrasa namin na si Mildred na kinamuhian ko noon. Mabuti naman at natauhan ka na. Pero wag mo idamay si Valentine. Simulat sa pool, wala siyang kasalanan kundi ang mahalin ka bilang kapatid niya. Gagawin ko po ang lahat para makabawi sa kanya. Handa po akong lumayo para maging maayos na ang buhay niya. Kailangan mo magbago, Venus. Huwag mo sayangin ang ikalawang pagkakataon na to. Gamitin mo to para bumawi sa kapatid mo at sa sarili mo. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Si Valentine nakabalik sa mansyon ni Lucia, hindi na bilang katulong,
kundi bilang isang taong tinulungan na makapagtapos dahil na rin sa pagmamahal ni Marco sa kanya. Nakita ni Lucia ang tunay na pagsisisi sa puso ni Valentine, kaya naman pinatawad niya to at itinuring na parang tunay na anak. Samantala, si Venus ay piniling maglakbay palayo. Nagganap siya ng trabaho sa ibang probinsya kung saan walang nakakakilala sa kanya. Nais niyang magsimulang muli ng marangal, malayo sa mga gayuma at kasinungalingan na minsan ang sumira sa kanyang buhay. Dito ka na lang, Valentine. Huwag mo na akong ihatid sa loob ng bus dahil baka hindi ko pa kayaning humakbang palayo sa'yo. Ate, sigurado ka na ba talaga rito? Pwede naman tayo makiusap muli kay Madam Lucia. Alam kong mapapatawad ka rin niya balang araw. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad nila, Valentine. Tungkol ito sa pagpapatawad ko sa sarili ko. Kailangan kong patunayan na kaya kong mabuhay ng marangal nang hindi gumagamit ng maruming paraan. Ate, mag-iingat ka ron ha. Huwag mong kalilimutan na kahit anong mangyari, kapatid pa rin kita. Tatawag ako kapag may pagkakataon. Salamat, Valentine. At patawarin mo ako kung naging mitsa ako ng paghihirap mo. Masaya ako na nasa mabuting kamay ka na ngayon. Sa piling ni Marco, karapat dapat ka sa pag-ibig na yan. Pinatawad na kita, matagal na ate. Ang gusto ko lang, maging masaya ka rin at mahanap mo ang tunay na kapayapaan sa puso mo. Hahanapin ko yun, pangako. O sige na, sumisigaw na yung konduktor. Alagaan mo ang sarili mo, ha? At alagaan mo ang tiwalang ibinigay sa'yo ni na Madam Lucia. Pangako, ate. Mahal na mahal kita. Hihintayin ko ang araw na babalik ka rito na nakangiti at wala nang dalang bigat sa loob. Mahal din kita, Valentine. Paalam na muna sa ngayon. At dito na nagtatapos ang kwento ng magkapatid na sina Venus at Valentine. Ang kanilang istorya nagsisilbing isang mahalagang paalala sa ating lahat na ang kasakiman at panlilinlang maaaring maghatid sa atin sa rurok ng tagumpay sa madaling paraan. Ngunit ang pagbagsak nito mas masakit at mas mapangwasak. Sa huli, ang tunay na kagandahan hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa katapatan ng ating puso at sa tibay ng ating paninindigan sa gitna ng tukso. Ang bawat pagkakamali may pagkakataon para sa pagbabago, basta't handa tayong harapin ang karma at bumangon ng may dalisay na layunin. Wakas!